Hello guys! Welcome sa aking channel. Ang movie series na ito ay isang action at drama. Tara at simulan na natin. Ito ang pinakakilalang masamang high school sa buong Korea. Hindi lang dahil sa marahas na ugali ng mga estudyante, kundi dahil pati ang ranggo sa paaralan ay minsan napagpapasyahan sa pamamagitan ng suntukan. Sa kabila ng ganitong kalagayan, gusto pa rin ni Yoon Gamin na makapasok sa isang top na universidad. Bata pa lang siya ay alam na niya na ang kaalaman ang pwedeng magbago ng kanyang kapalaran. Kahit walang nagtatanong, kusa siyang sumali sa iba't ibang review at tutor ang classes. Matapos ang mahabang panahon ng pagsisikap, umangat siya sa ikatlo mula sa pinakahuli sa ranggo ng klase. Hindi siya nawala ng loob. Pagpasok niya sa middle school, kumuha pa siya ng pribadong tutor, ngunit nanatili pa rin ang kanyang ranggo bilang ikatlo mula sa huli. Sinisi niya ang sarili dahil pakiramdam niya ay hindi pa sapat ang kanyang effort. Kaya nag-aral siya kahit saan, sa loob ng bus at kahit sa banyo. Sa wakas, umangat siya sa pangalawa mula sa huli, ngunit paulit-ulit pa rin siyang bumabagsak. Dahil dito, unti-unti siyang nawala ng gana. Isang araw, narinig niya ang usapan ng mga kaklase tungkol sa pagpasok sa technical high school at ang pagpasok sa kolehiyo gamit ang special admission. Bigla siyang nagkaroon ulit ng gana sa pag-aaral. Buong sigla siyang pumasok sa technical high school, ngunit hindi ito ang inaasahan niya. Akala niya na kung magpapakumbaba lang siya at mag-aaral ng mabuti, magiging maayos ang lahat. Ngunit nanatili pa rin ang kanyang ranggo bilang pangalawa mula sa huli. Inisip niya na baka ang mga matitigas na estudyante ay nag-aaral ng seryoso sa bahay. Dahil dito, naisip niya ang huling paraan, ang bumuo ng isang study group. Nabanggit ng kaibigan ng kanyang ina na ang kanyang anak ay umangat ng 10 ranggo matapos sumali sa isang study group. Dahil dito, nag-apply si Gamin sa maraming study group, ngunit palagi siyang tinatanggihan dahil masyado raw siyang mahina sa pag-aaral. May ilang lalaki pang nangutya sa kanya at nagsabing mas mabuti pang ipanganak siyang muli kaysa makasali sa isang study group. Mula noon, nangako si Gamin sa sarili na gagawa siya ng sarili niyang study group. Humanap siya ng mukhang pinakamatalinong estudyante sa mga pasaway at nakita niya si Kim Se-hyun. Nang inimbitahan niya itong mag-aral, isang estudyanteng may ranggong ika-173 ang humamon kay Se-hyun. Ayaw makipaglaban ni Se-hyun, ngunit may nagbabala sa kanya na kung hindi siya lalaban ng maayos, isusumbong siya sa disciplinary department. Ang disciplinary department ay isang opisyal na grupong paranggang sa loob ng paaralan na gumagamit ng dahas para supulan ang mga pasaway na estudyante. Wala nang nagawa si Se-hyun kundi lumaban, ngunit hindi siya sapat ang lakas at natalo siya sa laban na yon. Sa araw ding yon, dumating ang bagong guro na si Ms. Lee. Napagtanto ni Gamin na siya ang dati niyang pribadong tutor noong middle school. Palagi nitong kinikilala ang kanyang pagsisikap at naniniwala na balang araw ay malalampasan niya ang kanyang mababang grado. Nang mag-roll call ang guro, ipinakita ng klase ang matinding kawalan ng respeto. May isang estudyante pang umutot sa gitna ng klase. Nagising sa galit ang leader ng bully na si Han-woo, at itinapon niya ang kape sa blackboard at pinarusahan ang estudyante. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Gamin si Ms. Lee upang balikan ang nakaraan. Mabait nitong tinanong ang kalagayan ng kanyang pag-aaral. Masiglang ikinwento ni Gamin ang plano niyang bumuo ng study group at sinabi niyang may balak siyang isali si Se-hyun. Sinundan ni Gamin si Se-hyun at walang tigil sa pagsasalita. Sa huli, napuno na si Se-hyun at pumayag na turuan siya. Paulit-ulit niyang ipinaliwanag ang mga aralin ng may tiyaga, ngunit hindi pa rin ito maintindihan ni Gamin. Kahit detalyado ang mga notes niya, wala pa rin itong silbi. Totoo ngang wala siyang likas na galing sa pag-aaral. Tumanggi si Se-hyun na sumali sa study group at sinabi kay Gamin na hindi ito kailanman papayagan ni Pai Han-ul. Ang ama ni Han-ul ay isang kilalang gang leader na kilala sa pagiging malupit. Si Han-ul ang numero 1 sa paaralan, hindi dahil sa grado, kundi dahil sa lakas niya sa laban. Gumawa pa siya ng software na nagre-rank ng lakas ng mga estudyante upang mahumaling ang lahat sa power ranking. Hindi ito inalintana ni Gamin at ipinakita ang kanyang report card na pangalawa mula sa huli. Pilit siyang hinihikayat na mag-aral sila para sa kolehiyo. Sa galit, pinunit ni Se-hyun ang report card at binalaan si Gamin na tigilan na ang pangungulit sa kanya. Sa loob ng banyo,
Inakala ni Sehyun na sinusundan pa rin siya ni Gamin kaya nagmura siya ng malakas. Laking gulat niya nang si Hanwoo pala ang naroon. Agad siyang humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali, ngunit hindi ito pinalampas ni Hanwoo at humingi ng 200,000 won bilang kabayaran. Nabagabag si Sehyun at walang nagawa. Dahil dito, siya ay binugbog ng malupit. Sa sandaling yun, biglang sumulpot si Gamin na may suot na mask at may hawak na fire extinguisher. Sa gitna ng kaguluhan, nailigtas niya si Sehyun. Ngunit hindi siya pinasalamatan ni Sehyun at sa halip ay sinisi pa siya sa panghihimasok. Sinabi niya na kung nakatakas siya, habang buhay siyang pahihirapan. Sinubukan niyang umalis ngunit muling nasalubong si Hanwoo. Kahit muling binugbog, hindi niya ibinunyag na si Gamin ang nagligtas sa kanya. Muling dumating si Gamin, binali ang pamalo at pinatumba si Hanwoo hanggang mawala nito ng malay. Palaging naniniwala si Gamin na ang malusog na katawan ay daan sa magandang grado. Mula pa noong ikatlong baitang, araw-araw na siyang nag-eehersisyo, at ang kanyang tiyuhin na nagpapatakbo ng isang martial arts gym ang tumulong sa kanya sa pagsasanay at disiplina ng katawan. Gusto ng paaralan na si Gamin ang maging susunod na leader, ngunit ang gusto lang talaga niya ay mag-aral. Matapos siyang mailigtas, umuwi si Sehyun na pagod na pagod. Ang kanyang ama na lasenggo ay sinabi sa kanya na mag-aral na lang ng welding pagkatapos ng graduation. Sinabi ng ama niya na sayang lang ang pera sa kolehiyo at mas mahalaga ang may kasanayan para igalang ng iba. Malungkot na umalis si Sehyun ng bahay. Dati siyang top student, ngunit dahil sa pagsunod sa utos ng kanyang ama, isinuko niya ang pagkakataong makapasok sa top high school at pumasok na lang sa technical school. Walang nakaunawa o sumuporta sa pangarap niyang makapasok sa kolehiyo kundi si Gamin lamang. Dahil dito, kinuha ni Sehyun ang kanyang lumang notebook na puno ng mga maling sagot at inilagay ito sa desk ni Gamin bilang suporta. Habang magpapasalamat na sana si Gamin, biglang may tumamang upuan sa kanya. Lumabas na nalaman ni Hanwoo na si Gamin ang lalaking nakamaskara noon. Pinulot ni Hanwoo ang notebook at sinindihan ito. Sa sobrang desperasyon ni Gamin na iligtas ang notebook, iniiwasan niya ang mga suntok ni Hanwoo. Kahit ganoon, nagawa pa rin niyang pabagsakin si Hanwoo. Nasira na ang notebook at labis na nagalit si Gamin kaya nagpasya siyang lumaban ng seryoso. Matapos ang ilang palitan ng suntok, bumagsak si Hanwoo sa lupa na wala ng lakas. Sa galit at kawalan ng pag-asa, inihagis nito ang nasusunog na backpack. Kalmadong sinipa ni Gamin ang backpack pabalik sa kanya. Ang estudyanteng may ranggong ika-220 ay natalo ang isang top 10 na mandirigma. Nabigla ang buong paaralan, ngunit ang gusto lang ni Gamin ay magising si Hanwoo at humingi ng tawad kay Sehyun. Nang makita ni Sehyun ang paso sa kamay ni Gamin, galit niyang itinapon ang nasunog na notebook sa basurahan at pumayag na siyang sumali sa study group. Sa sandaling yun, dumating si MS Lee at pinatay ang apoy sa backpack, ngunit huli na ang lahat. Dumating ang inspektor na mag-iinspeksyon sa paaralan at nasaksihan niya ang santukan at pagsusunog. Agad na itinuro ng vice principal si Gamin bilang bully at nagpasya itong paalisan siya sa paaralan. Matapang na nagsalita si MS Lee at sinabi na kasalanan ng paaralan ang nangyari. Wala raw ibang pagpipilian si Gamin dahil siya ang unang binyuli at sinaktan. Diretsahan niyang sinabi na sa paaralang ito, napipilitan ang mga estudyante na gumamit ng dahas para ipagtanggol ang sarili. Nakilala ng inspector si MS Lee bilang top scorer sa teacher certification exam noong nakaraang taon. Ngunit hindi siya nakapag-register kaya nakansela ang kanyang lisensya. Tinanong siya ng inspector kung paano niya aayusin ang problema ng paaralan. Sa kaba, naalala ni MS Lee ang ideya ni Gamin tungkol sa study group at nagpasya siyang itulak ito bilang solusyon. Naging interesado ang inspector. Napilitan ang vice principal na pumayag, ngunit naglagay siya ng kondisyon. Kailangang magkaroon ng 5 miyembro ang study group sa loob ng 2 linggo para makilala ito bilang opisyal na club. Para mangyari yun, nag-post sina Gamin at Sehyun ng mga recruitment notice, ngunit walang nag-sign up. Samantala, kumalat ang tsismis na si Gamin ay isang halimaw na bumubuga ng apoy. Isang lalaking pangatlo sa combat power ang hindi naniwala at binaliwala ang mga babala, kaya hinamon niya si Gamin. Inakala ni Gamin na sasali ito sa study group at masaya niya itong sinalubong.
Paglingon niya para kunin ang application form, bigla siyang inatake ng lalaki. Ngunit nakatuon lang si Gamin sa paghahanap ng form at madali niyang naiwasan ang lahat ng suntok. Nang maduraj ang form, umalis siya para kumuha ng bago. Sa hindi inaasahan, nabagsak ang lalaki ng pinto ng locker. Nalito si Gamin at hindi niya alam ang nangyari, habang si Sehyun ay gulat na gulat. Ang mga estudyanteng nanunood sa labas ay nagsimulang tingnan si Gamin bilang isang eksperto na kayang talunin ang kahit sino ng madali. Lalong kumalat ang tsismis. Hindi sinasadya ni Gamin na makabuo ng isa pang alamat. Naging kinatatakutan siya ng mga estudyanteng mas mababa ang ranggo. Walang nang ahas tumingin sa kanya sa mata. Ngunit ang gusto lang niya ay makahanap ng mga estudyanteng mahilig mag-aral sa pamamagitan ng eye contact. Habang nagrereklamo siya kay Sehyun, may nakita siyang kakaibang lalaki na papalapit. Ipinaliwanag ni Sehyun na ang lalaking yun ay kaibigan niya noong middle school na si Jang Hyun Yep. Nakalaunan ay nag-aral sa Amerika. Agad nilapitan ni Gamin si Hyun Yep at taus-pusong inanyayahan na sumali sa study group. Tinawanan siya ni Hyun Yep at sinabi na wala siyang pakialam kahit may masaktan sa paligid niya, basta mabuo lang ang study group. Habang nauubos ang oras, iminungkahi ni Sehyun na mag-sports na lang sila imbes na mag-aral. Alam ni Gamin na may talento siya sa athletics, ngunit mahal na mahal pa rin niya ang pag-aaral. Pinalakas ni MS. Lee ang loob nila sa pamamagitan ng pagbili ng maraming gamit sa pag-aaral at paglibre ng pagkain. Nang umuwi siya, nakita niyang sira ang pinto ng kanyang bahay. Nasa loob si Han-woo, puno ng sugat. Mas maaga, pinarusahan siya ni Han-ul dahil sa pagkatalo niya kay Gamin. Inutusan siya na sirain ang trabaho ni MS. Lee. Kung hindi niya ito gagawin, papatayin siya. Sa isang kritikal na sandali, biglang namatay ang ilaw. May isang lalaking biglang sumugod, pinabagsak ang lahat, at tinulungan si MS. Lee na makatakas. Sa loob ng elevator, tinanggal ng lalaki ang kanyang sombrero at siya pala ay si Jang Hyun Yep. Nagkita na sila noon sa campus. Hinayla niya si MS. Lee papunta sa parking lot. Sinubukan ni MS. Lee na tumawag sa pulis gamit ang cellphone ni Hyun Yep, ngunit biglang inagaw ito ng isang gun. Sinubukan niyang pigilan ang gulo, ngunit naglakas loob pa ang mga lalaki na saktan ng isang guro. Nilabanan ni Hyun Yep ang ilan sa kanila, ngunit kalaunan ay nabugbog siya ng grupo. Nakilala siya ni Han-woo bilang batang sangkot sa isang kaso ng aksidenteng pagpatay noong middle school at inutusan ng kanyang mga tauhan na bugbugin siya. Pagkatapos, tinangka niyang atakihin si MS. Lee. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Gamin. Tinanggal ni Gamin ang kanyang salamin at mag-isa niyang hinarap ang mga kalaban. Inagaw niya ang mga pamalo at kedena at ginamit ang mga ito na parang nunchucks. Isa-isa niyang pinabagsak ang lahat. Gusto sanang itanong ni Hyun Yep ang tungkol sa kaso ng pagpatay na tila may koneksyon sa pagkamatay ng kanyang ina. Upang hindi na lumala ang sitwasyon, pinigilan siya ni Gamin at binigyan ng pagkakataon si Han-woo na makatakas. Sinubukan pa niyang habulin ito, ngunit napahinto siya dahil sa matinding sakit ng kanyang tiyan. Bago umalis, binalaan niya si MS. Lee na huwag umasa na ang masasamang tao ay agad na mapaparusahan. Binalaan din niya si Gamin na huwag ituloy ang pagbuo ng study group. Pagkatapos, ibinalik ni MS. Lee kay Gamin ang aklat tungkol sa alamat ni Bruce Lee. Dumating si Gamin dahil naiwan niya ang libro sa kanya. Nag-alinlangan si MS. Lee kung tatawag siya ng pulis, ngunit may biglang kumatok sa pinto. Isa ito sa mga gun. Lumuhad siya at nakiusap kay MS. Lee na patawarin siya. Sinabi niyang inutusan lamang sila ni Han-ul, at papatayin sila kapag hindi sila sumunod. Naawa si MS. Lee at pumayag siyang palayain siya basta't sasagutin niya ng totoo ang kanyang mga tanong. Kinabukasan, may nagpadala ng mensahe na gustong sumali sa study group. Mabilis na pumunta si Gamin sa silid-aralan ng nagpadala. Ngunit agad siyang umatras. Puro babae ang nasa loob at hindi niya alam kung sino si Ji-woo. Isang babaeng kulot ang tumawag sa pangalan ni Ji-woo. Nang makita ito ni Sehyun, agad niyang sinabihan si Gamin na umalis dahil si Ji-woo ay kambal na kapatid ni Han-woo. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng silid-aralan. Binubuli ng mga babae si Ji-woo at ang kaibigan niyang si Haewon. Nilate nila ang kanilang study schedule, tinapakan ito, at dinikitan pa ng inuyang bubble gum.
Agad itong nasalo ni Gamin at pinuri pa niya ang schedule. Sa sandaling yun, pumasok si Gujin mula sa disciplinary department. Ipinakilala niya ang sarili bilang nobyo ni Jiwoo at nagbanta na paparusahan siya dahil sa pakikipag-usap sa ibang lalaki. Biglang inihagis ni Gamin ang bubblegum sa mukha ni Gujin. Muntik nang magkasuntukan, ngunit dumating ang guro at pinigilan sila. Gayunman, alam nilang ang pakikialam sa disciplinary department ay magdadala ng walang katapusang problema sa study group. Biglang umamin si Haiwon na siya ang nagsumite ng application gamit ang pangalan ni Jiwoo. Ginawa niya ito dahil umaasa siyang mapoprotektahan nila si Jiwoo laban sa pambubuli. Isa siyang transfer student na hindi sinasadyang nakagalit ang babaeng kulot at naging target nito. Pinagtanggol siya ni Jiwoo kaya lalo itong kinagalitan. Bukod dito, may mahalagang bagay na nawala kay Hanwoo habang siya ay nagtatrabaho part-time. Pumayag si Gujin na pautangin siya, ngunit inutusan niya itong magnakaw sa isang convenience store at ni-record niya ang buong pangyayari. Mula noon, tinakat niya si Jiwoo gamit ang video at pinilit siyang maging nobya niya. Malapit nang lumipat ng paaralan si Haiwon kaya nakiusap siya kina Gamin at Sehyun na tulungan siyang burahin ang video. Nabahala si Sehyun dahil ang video ay nasa opisina ng disciplinary department. Nang marinig ito, hindi pa rin natakot si Gamin. Nagtago siya sa loob ng locker sa opisina at narinig niya ang usapan. Doon niya nalaman na si Gujin pala ang nagnakaw kay Hanwoo noong gabing iyon. Ibinalik niya ang ninakaw na pera kay Hanwoo at ni-record ang lahat upang kontrolin siya. Ang utak sa likod ng lahat ng ito ay si Hanwoo. Samantala, tinawag ni MS. Lee si Gujin sa opisina at nalaman niya ang lahat ng ginawa nito. Hindi ito tumanggi at sinabi pa niyang si MS. Lee ang pinaka-interesanteng guro na nakilala niya. Sa kabilang panig, nagpa siya si Gamin na kumilos. Nang makita niyang may USB na nakasaksak sa computer, sinadya niyang magpahawak ng paa kay Gujin. Dahan-dahan siyang gumalaw palapit sa computer at inagaw ang USB. Tumayo siya at malinis na pinabagsak si Gujin, ngunit nasalubong naman siya ng tatlong iba pang lalaki. Dahil mas marami ang kalaban, napahigi siya sa sahig, ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang USB. Nagpa siya ang masamang si Gujin na i-upload ang video online upang sirain ang buhay ni Hanwoo. Sa labas, pinag-usapan ni Sehyun at Haiwon kung paano ililigtas si Gamin. Narinig ito ni Jiwoo na dumaraan at nagpa siya siyang sumama sa kanila. Biglang sinipa ni Gamin ang pinto at tumakbo palabas dala ang computer. Ngunit nadapa siya at dumulas ang computer hanggang sa paanan ni Sehyun. Hinaranggan ni Gamin ang mga humahabol habang tumakbo si Sehyun papunta sa rooftop dala ang computer. Pinilit ni Gujin si Sehyun na ibigay ang computer. Nang makita ni Sehyun na walang tao sa ibaba, itinapon niya ito pababa. Susugod na sana si Gujin para atakihin siya. Ngunit biglang dumating si Jiwoo at madali niyang natalo si Gujin. Pagkatapos nito, dinala ng isang guro si Gamin palayo. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog sa sahig ang USB. Napansin ito ni Haiwon at sinubukan niyang pulutin, ngunit inagaw ito ng babaeng kulot at sinabing ibabalik niya ito kay Gujin. Sa unang pagkakataon, nagalit si Haiwon. Minura niya ang babae at sinugod ito upang mabawi ang USB. Pinuri ni Jiwoo ang kanyang tapang at tinulungan siyang tumayo. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Hanwoo. Mas maaga, sinabi na sa kanya ni Hanwoo ang katotohanan at binigyan siya ng kutsilyo upang tuksuhin siyang patayin si Gujin. Sa gitna ng krisis, hinaranggan ni MS. Lee ang kutsilyo gamit ang kanyang katawan. Inaral ni MS. Lee ang background ni Hanwoo at alam niyang namumuhay siyang mag-isa. Alam din niyang gusto nitong patayin si Gujin para masuportahan ang pag-aaral ng kapatid niya, kaya nagtatrabaho siya habang nag-aaral. Inaliw siya ni MS. Lee at sinabing tutulungan niya siya. Mabilis na binuhat ni Gamin si MS. Lee at dinala sa ospital. Mabuti na lamang at hindi malubha ang kanyang sugat. Humingi ng paumanhin si Jiwoo kay MS. Lee para sa ginawa ng kanyang kapatid. Sinamantala ni MS. Lee ang pagkakataon at inimbitahan si Jiwoo na sumali sa study group. Nagpasya rin si Haiwon na huwag nang lumipat ng paaralan at gusto niyang sumali rin sa grupo kasama si Jiwoo. Dahil sa init ng pagtanggap, pumayag si Jiwoo na sumali. Samantala, ipinadala si Hanwoo sa isang juvenile center.
Si Hanul naman ay inaresto ng pulis, ngunit mabilis ding nakalaya kinabukasan. Isang araw, may sumigaw mula sa ibaba ng gusali na humahamon ng one-on-one laban kay Gamin. Ang balitang natalo ang disciplinary department ay nagdulot ng matinding ingay sa paaralan. Mabilis na kumalat ang tsismis na gusto raw ni Gamin na pamunuan ang buong paaralan. Ang unang humamon sa kanya ay si Kang, ang numero 1 sa ika-11 baitang. Ayaw siyang pansinin ni Gamin, ngunit nang makita niyang pinunit ang application ni Lee Jun para sa study group, tumalon siya pababa at sinuntok si Kang hanggang bumagsak ito. Mahilig na sa pakikipaglaban si Lee Jun mula pagkabata, ngunit palagi siyang natatalo. Inakala niyang mahina ang kanyang katawan kaya nagsimula siyang sanayin ang kanyang paghinga. Nagsusuot siya ng short sleeves kahit taglamig, ngunit patuloy pa rin siyang nabubugbog. Inisip niyang kulang pa rin ang kanyang effort kaya mas lalo pa siyang nag-ehersisyo, kahit sa klase o sa loob ng bus. Ngunit pareho pa rin ang resulta. Isang araw, narinig niya na para lumakas ay dapat pumasok sa technical high school. Nagkaroon siya ng pag-asa at nag-enroll sa paaralang yun. Doon, natutunan niya ang maraming fighting skills at umangat mula ika-173 hanggang ika-17 sa rangkang. Ngunit kahit gaano pa siya magsikap, hindi na muling umangat ang kanyang ranggo. Matapos niyang makita ang laban ni Gamin at Hanwoo, nagpasya siyang sumali sa study group. Tumanggi si Gamin dahil ang tanging gusto ni Lee Jun ay pagbutihin ang kanyang fight ranking. Sinabi ni Lee Jun na magfo-focus siya sa pag-aaral para patunayan ang kanyang determinasyon. Dahil dito, binigyan siya ni Gamin ng isang test na kailangang tapusin bago sila bumalik. Habang seryosong sinasagutan ni Lee Jun ang test, biglang pumasok ang isang lalaking may tattoo. Nilapigan niya ang libro at napagkamalan si Lee Jun na si Gamin. Sinabi niyang sumama ito sa kanya para sa isa pang test. Dinala nila si Lee Jun sa isang liblib na warehouse. Sinabi ng lalaki na isa siyang scout ng YB family na naghahanap ng backup fighters. Tanging ang top 3 mula sa bawat paaralan ang pwedeng sumali. Kung matatalo ni Lee Jun ang 3 lalaki at makuha ang susi ng kotse sa hood, magiging backup fighter siya at mapapasa kanya ang kotse. Samantala, inakala ng lahat na tumakas si Lee Jun. Ngunit nang makita ni Gamin ang test paper, napansin niyang may mali. Nang dumating si Jang Hyun-yep, saka lamang nila nalaman na dinukot ng gang si Lee Jun. Napagtanto ng scout na hindi pala si Gamin si Lee Jun at nagpasya siyang parusahan nito. Sa sandaling yun, dumating si Gamin kasama ang kanyang mga kaibigan. Itinaas niya ang test paper at sinabi na pumasa si Lee Jun. Nang makita ang kalagayan ni Lee Jun, handa na silang lahat na lumaban. Si Ji-woo ang unang umatake at agad na sumunod si Jang Hyun-yep. Ginamit ni Gamin ang kaalaman niya upang talunin ang isang lalaking may kutsilyo, pagkatapos ay sinugod niya ang scout. Ngunit nanaig ang lakas ng scout. Kahit nagtulungan silang tatlo, malubha pa rin silang nabugbog. Pilit na tumayo si Gamin at nagpasya siyang gamitin ang mapanganib na teknik na matagal nang ipinagbawal ng kanyang tiyuhin. Ginamit niya ang isang one-sided attack technique hanggang sa mabasag ang pader. Biglang yumandar ang isang kotse. Agad na tumayo si Lee Jun at itinulak si Gamin palayo. Mabilis na nakapag-react si Gamin at naiwasan ang panganib. May isang lalaking may sombrero ang bumaba mula sa kotse at inimbitahan si Gamin na sumali sa YB family. Matatag itong tumanggi at sinabi na ang gusto lang niya ay mag-aral at makapasok sa kolehiyo. Pagkatapos nito, nilate ng lalaking may sombrero si Jang Hyun-yep. Tinanong niya kung pumunta ba ito sa kanilang paaralan para makiramay o kung nakasulat ba yon sa huling habilin. Labis itong ikinagalit ni Hyun-yep kaya agad niya itong hinabol gamit ang kanyang motorsiklo. Dumating ang mga pulis at inaresto ang scout at ang mga tauhan nito. Bago umalis, binigyan ng isang detective si Gamin ng calling card at nagpasalamat dahil sa pagtulong nilang mahuli ang mga gangster. Pagbalik sa base, pinuri ng lalaking may sombrero ang naging laban ni Gamin at sinabing kahanga-hanga ang kanyang ipinakita. Binigyan din siya ni Hanul ng bihirang 4-star rating. Matapos maranasan ang panganib at halos mamatay ng magkakasama, tuluyan ang nabuo ang study group na binubuo ng 5 miyembro upang magbigay ng lakas ng loob sa isa't isa. Nagpasya si Ms. Lee na dalhin sila upang bumisita sa study group ng ibang paaralan. Ang 4 ay nagsuot ng kanilang pinakabagong damit at kumpiyansang naglakad sa Seoul.
Dahil sa rekomendasyon ni MS. Lee, nakapunta sila sa top rank na paaralan na Manal High. Habang nalilito si Gamin, nagkamali siya ng pasok at aksidenteng napunta sa katabing paaralan na kilalang masama, ang Manak High. Samantala, habang naghihintay, nagpa siya si Lee Jun na maglaro muna upang mabawasan ang tensyon sa pagitan nila at ng mga top students. May isang babae roon na mayabang at halatang ayaw makipag-usap sa kanila. Halos magbanggaan sila ni Jiwoo. Ipinaliwanag ng isang lalaki na agresibo ang ugali ng babae dahil palagi silang binubuli ng masasamang estudyante mula sa Manak High. Samantala, may isang top student na bina-blackmail. Kahit tumawag ang kanyang mga magulang sa pulis, haharap pa rin sila sa paghihiganti. Hindi ito alam ni Gamin. Pumasok siya sa gusali at agad siyang pinalibutan ng mga bully. Sinuntok niya ang lumilipad na fire extinguisher. May isang lalaki sa loob ang nakarinig ng ingay at inakala niyang binubugbog si Gamin. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang lahat ng kaibigan niya na nakahandusay sa sahig. Ang batang humihingi ng pera sa kanyang ina ay nakita si Gamin na biglang sumulpot. Sa sandaling yun, tumawag si Sehyun at hiniling kay Gamin na iligtas ang bata mula sa Manak High. Agad na tumayo ang bata at sinabihan si Gamin na umalis na sila habang may pagkakataon pa. Biglang lumitaw ang pinakamalakas na halimaw ng paaralan. Kalmadong tinanggal ni Gamin ang kanyang salamin, ibinuhos ang buong lakas, at mabilis niyang pinabagsak ang kalaban. Pagkatapos nito, dinala niya ang bata pabalik sa Manal High. Matagumpay nilang naibahagi ang kanilang karanasan sa pag-aaral. Bago sila umalis, taos-pusong humingi ng paumanhin ang mga top students. Hinayla ng bata si Gamin sa isang tabi at tinanong kung naaalala pa niya siya. Naging magkaklase pala sila noong middle school. Noon, humiling si Gamin na sumali sa study group nito ngunit siya ay tinawanan at minamaliit. Humingi ng tawad ang bata sa kanyang pagiging mayabang noon at sinabi niyang naniniwala siya na si Gamin ay kayang maging numero 1 sa paaralan, at kahit sa buong bansa. Pagbalik sa paaralan, sa wakas ay nagkaroon na ng sariling activity room ang study group. Kahit luma at sira-sira ang silid, nanatiling positibo si Yoon Gamin at sabay-sabay nilang pinlano ang ayos nito. Nilinis nila ang silid-aralan hanggang sa maging maayos at malinis ito. Biglang dumating si Kim, ang number 1 sa buong paaralan pagdating sa grado. Pinagtawanan niya ang study group at tinawag silang mga bobo. Pinigil ni Gamin ang kanyang galit at nagpa siya na talunin si Kim hindi sa santukan kundi sa pamamagitan ng mas mataas na grado. Humanga si MS. Lee sa tapang ni Gamin, ngunit binalaan siya na huwag maging mayabang. Sinuri niya ang mga ranggo ng grupo. Maliban kay Sehyun na pangalawa sa ranggo, ang iba ay nasa mababang gitnang antas. Hinikayat niya silang huwag sumuko at sundin ang kanyang mga payo dahil kaya nilang umangat. Matapos ang klase, sinabi ni Lee Jun na nakita niya si MS. Lee na pumunta sa opisina ng dean. Humiling si MS. Lee ng isang disciplinary meeting upang parusahan si Han-ul, ngunit nagduda ang dean kung magagawa niya ito. Kaya nagbigay ito ng kondisyon. Kung ang bawat miyembro ng study group ay angat ng 10 ranggo sa susunod na exam, papayag siya sa kahilingan ni MS. Lee. Dahil dito, ang midterm exam ay hindi lang laban ng mga estudyante kundi laban din ng sistema. Biglang nakatanggap ng tawag si Sehyun at dali-daling umalis. Sinigawan siya ng kanyang ama na pumunta sa construction site. Habang malungkot siyang naglalakad, bigla niyang narinig si Haiwon na tumatawag sa kanya. May gusto sila sa isa't isa. Habang naglalakad sila, nasalubong nila si Kim at ang babaeng kulot. Sanay na si Sehyun na binubuli at hindi na siya lumaban. Wala siyang nagawa kundi panoorin si Kim na sapilitang isinama si Haiwon. Sa sandaling yon, dumating si Gamin. Agad niyang sinuntok si Kim hanggang bumagsak ito at sinipa palayo ang mga cellphone nila. Nakaramdam ng hiya si Sehyun dahil nakita ng crush niya ang kanyang kahinaan, kaya tahimik siyang umalis. Pagdating sa bahay, gaya ng inaasahan, pinagalitan siya ng kanyang ama. Tumakbo siya palabas at nakita niyang naghihintay si Gamin. Narinig ni Gamin ang kanilang pagtatalo at sinabihan siyang sumama pauwi. Ngunit dahil sa kanyang pride, tumanggi si Sehyun at naglakad mag-isa. Muling nahuli si Sehyun ni Kim, ngunit sa pagkakataong ito, naiwasan niya ang bawat suntok at nakaganti pa. Lumabas na si Gamin ay palihim na gumagabay sa kanya sa pamamagitan ng cellphone mula sa malapit.
Sa unang pagkakataon, nasiyahan si Sehyun sa pakikipaglaban. Ngunit biglang namatay ang cellphone ni Gamin at nawalan siya ng gabay. Muling napunta sa alanganin si Sehyun. Mabilis na bumaba si Gamin upang iligtas siya. Ngunit nakita niyang tumayo si Sehyun at buong tapang na sinuntok si Kim hanggang bumagsak ito. Pagkatapos, inihatid ni Gamin si Sehyun pauwi. Lampas alas 11 na ng gabi at naghihintay sa labas ang ina ni Sehyun na walang emosyon sa mukha. Nang makita niya ang dugo sa kaibigan ng kanyang anak, hiniling niya kay Gamin na lumipat na ng paaralan. Sinabi niyang kaya niyang tanggapin ang mababang grado ng kanyang anak, ngunit hindi niya matatanggap na maging marahas ito. Inakala ni Sehyun na pananakot lamang yun ng kanyang ina dahil mahirap naman talagang lumipat ng paaralan. Ngunit alam ni Gamin na seryoso ang kanyang ina sa mga sinasabi nito. Kinabukasan, pumunta ang ina ni Sehyun sa opisina ng principal upang pag-usapan ang paglilipat. Umaasa pa rin si Sehyun na walang tatanggap kay Gamin dahil sa mababang grado nito. Ngunit nagpa siya ang kanyang ina na lumipat sa Seoul upang maghanap ng paaralan at magkaroon ng oras. Pinatigil ni Gamin ang sasakyan at sinubukan ang lahat na kumbinsihin ang kanyang ina. Nagbiro pa si Haewon at nagsinungaling na buntis siya ng anak ni Gamin. Ngunit hindi ito pinansin ng ina at nagmaneho palayo. Dumating si MS, Lee nang nagmamadali ngunit huli na. Sinundan niya si Gamin at ang mga bata sakay ng kanyang sasakyan. Biglang hinarangan ng grupo ng motorsiklo ang kalsada. Ang leader nila ay si Kang, na kamakailan lang natalo ni Gamin. Alam niyang kung lilipat si Gamin, mananatili siyang number 1 sa combat ranking. Bumaba sina Lee Jun at Ji-woo at nilabanan ng grupo hanggang sa mabagsak ang lahat. Sinabihan ni Lee Jun ang iba na mauna na habang siya ang magbabantay sa likuran. Sinipa ni MS, Lee ang isang motorsiklo at nagpatuloy sa mabilis na pagmamaneho. Pagdating nila, kausap ng ina ni Gamin ang isang real estate agent. Matagal nang magkakilala ang ina ni Gamin at si MS, Lee. Isang taon na ang nakalipas, biglang pumanaw ang mentor ni MS, Lee na si Mr. Woo. Sinabi ng ina ni Gamin kay MS, Lee na sa halip na manatili sa lungkot, dapat niyang gamitin ang kanyang lakas upang tulungan ang mga estudyante gaya ng ginawa ni Mr. Woo. Tinanggap ni MS, Lee ang payo at pumasok sa paaralang yun upang protektahan ang mga bata laban sa bullying at tulungan silang mag-aral. Nabanggit din niya na matagumpay na nakabuo si Gamin ng study group at nagkaroon ng maraming kaibigan. Dahil dito, nakaramdam ng guilt ang ina ni Gamin. Napagtanto niyang hindi siya kailanman nagkaroon ng mataas na inaasahan sa kanyang anak, at maaaring yun ang nakasakit kay Gamin. Ngunit bago pa siya tuluyang pumayag, dumating ang panibagong krisis. Nalaman ni Han-ul na naghain si MS, Lee ng petisyon upang siya ay mapatalsik. Dahil dito, nagpadala siya ng mga tauhan upang saktan si MS. Lee, handa nang lumaban si Gamin, ngunit sinipa palayo ng kanyang ina ang pamalo. Ipinakilala niya ang sarili bilang direktor ng Korean Taekwondo Association. Sama-sama nilang tinalo ang mga umaatake. Magpupunta na sana si MS, Lee sa pulis nang biglang binaril siya ng lalaking may sombrero. Tumakbo si Gamin upang agawin ang baril, ngunit huli na. Tinamaan sa ulo ang kanyang ina at nawalan ito ng malay. Sa ospital, sinabi ni Jang Hyun-yep ang katotohanan kay Gamin at binalaan siyang huwag maghiganti kay Han-ul. May 3 bodyguard si Han-ul na sina Dae-chul, Sun-ul, at Min-ul, at napakalakas ng mga ito. Sa kabila ng lahat, nagpasya pa rin si Gamin na harapin si Han-ul. Ngunit siya ay pinabagsak ni Sun-chul at hindi makagalaw. Bago umalis, sinabi ni Han-ul na hayaan nilang mabuhay si Gamin. Pinigilan ni Gamin ang 2 pang bodyguard na umalis dahil gusto niyang talunin ang 3 ng sabay-sabay. Sa sumunod na laban, muli siyang natalo at nanatiling nakahandusay sa lupa. Narinig niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso at naalala niya ang itinuro ng kanyang tiyuhin. Sa mga ganitong sitwasyon, ang pananatiling kalmado ang pinakamahalaga. Dahan-dahan siyang tumayo at sinubukang pakalmayin ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos nito, gumamit siya ng isang ipinagbabawal na galaw at lumaban ng buong lakas. Sa huli, matagumpay niyang natalo ang 3 kalaban. Samantala, pinagalitan ng vice-principal si Miss Lee, Lee Han-kyung, dahil sa pagsumite niya ng petisyon sa Education Bureau. Na para bang sinasabi nitong ginagawang lugar ng pagsasanay ng mga gang ang paaralan.
Inutusan niya si Miss Lee na humingi ng tawad sa lahat ng estudyante at guro. Tahimik na tumayo si Miss Lee sa entablado at matatag na sinabi na ang kanilang paaralan ay wala na sa normal na kalagayan. Ipinahayag niya na nais niyang ipagpatuloy ang hiling ng kanyang dating guro at gawing isang ordinaryong mataas na paaralan ang eskwelahan. Biglang sumugod ang vice-principal at tinabig ang mikropono. Sa parehong oras, sinipa ni Gamin, Yoon Gamin, ang pinto at sinuntok si Pan. Lumaban si Pan nang walang pag-aalinlangan. Sinabihan siya ng isang tauhan na ordinaryong tao lang din siya at masakit ang masuntok, kaya dapat ay itigil na niya ang pagiging mayabang. Dahil sa pang-uudyok, iminungkahi ng lalaking may sombrero na agad nilang harapin si Gamin. Agad na tumawag si Pan at inirekomenda ang bodyguard niyang si Son Chul. Sa sandaling yun, nasa ospital si Son Chul at inaalagaan ang kanyang lolo. Umaasa ang kanyang lolo na magiging mabuting tao siya. Kaya sa tuwing may libreng oras si Son Chul ay masipag siyang nag-aaral. Nakilala niya si Gamin na bumibisita sa kanyang inang may sugat. Nang malaman niya kung bakit gusto ni Gamin na gumanti, naunawaan niya ang nararamdaman nito. Tinanong ni Gamin kung bakit sumusunod siya kay Pan kahit malinaw na gusto niyang mag-aral. Tinukso siya ni Son Chul at sinabing hindi garantiya ang pag-aaral para sa magandang trabaho. Ngunit kung maglilingkod siya kay Pan ay may diretso na siyang trabaho sa pamilya YB. Biglang tumawag si De Chul at sinabihan siyang magtago. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang dalawang trainer ng mga mandirigma. Agad na nagpakita ng paggalang si Son Chul at itinulak pa niya si Gamin sa gilid. Na kunwari ay hindi niya ito kilala. Pagkatapos nito, inihatid siya ng dalawa palayo. Kinabukasan, iniulat sa balita na isang 40 taong gulang na lalaki ang nasaksak hanggang mamatay, at ang sospek ay si Son Chul. Tinanong ng isang detective si Gamin kung nakita niya si Son Chul sa ospital noong nakaraang gabi. Inamin ni Gamin na nakita niya ito, ngunit hindi niya binanggit na kinuha ito ng mga tao ng gang. Pagkatapos ng klase, nalungkot si Gamin at pakiramdam niya ay walang nakakapansin sa kanya. Alam din niyang hindi siya naniniwalang si Son Chul ang pumatay. Nagdaos ng emergency na pulong ang study group. Natuklasan ni Sehyun na mula nang mag-enroll si Pan ng mga estudyante sa high school, tumaas ang krimen na kinasasangkutan ng mga estudyante habang bumaba naman ang krimen ng mga matatanda. Dahil minor de edad ang mga estudyante, mas magaan ang hatol sa kanila at maaari silang makalaya makalipas ang ilang taon. Kapalit nito, sumasali sila sa gang pagkalaya at nagiging miyembro ng pamilyang YB. Ngayon, kailangan lang nila ng patunay na hindi si Son Chul ang pumatay noong gabing yun. Habang pauwi, nakilala ni Gamin si Dei, na nagsabing hindi si Son Chul ang pumatay. Hinabol siya ng trainer ng mga mandirigma at balak siyang parusahan. Hindi ito pinansin ni Gamin. Tinanggal niya ang kanyang salamin at sinuntok ang kalaban hanggang mawala ng malay. Ibinunyag ni De Chul na nakita niya ang isang opisyal ng gang na naglilinis ng kutsilyong may dugo. Isa itong bukas na lihim sa gang na ang mga opisyal ang pumapatay at ang mga reserbang mandirigma ang pumapalit at nagsisilbi ng parusa sa kulungan. Ibinahagi ni Gamin ang impormasyong ito sa study group. Nag-alala si Jiwoo na baka ginagamit lang sila, ngunit naniwala siya na hindi mamamatay tao si Son Chul dahil makikita sa kanyang mga mata ang tunay na kagustuhang mag-aral. Nagpa siya ang apat na magtiwala sa hatol ni Gamin at magplano na hanapin ang sandata sa pagpatay upang mailigtas si Son Chul. Nagsuot si Gamin at ang kanyang mga kaibigan ng hiniram na uniforme at palihim na pumasok sa lugar ng pamilyang YB. Sina Sehyun at Hiwon ay nanatili sa labas at gumamit ng drone upang magbigay ng impormasyon. Ngunit noong araw na yon ay may pangkalahatang pulong ang gang at dadalo rin si Pan. Upang maiwasan siya, tumakbo ang tatlo palayo. Nahiwalay si Gamin sa dalawa at nagtago sa bubungan. May narinig na ingay ang trainer ng mga mandirigma at umakyat upang mag-imbestiga. Pag-alis niya, napansin ni Gamin na nakasara ang pinto. Samantala, nabunyag ang pagkakakilanlan ni Lee Jun, kaya pinili niyang lumaban mag-isa. Habang si Jiwoo ay naghahanap ng ebidensya, natagpuan niya ang sandata sa pagpatay sa loob ng isang drawer sa opisina. Nang paalis na siya, may narinig siyang mga yabag kaya nagtago siya sa ilalim ng mesa, ngunit napansin na siya ng trainer. Samantala, nasa isang mabangis na laban si Lee Jun. Marami siyang sugat, ngunit natalo pa rin niya ang kanyang kalaban.
Nasa panganib din si Jiwoo dahil inatake siya ng mga trainer mula sa magkabilang panig at nawalan siya ng malay. Habang sinusubukan ni Gamin na humanap ng paraan para makalabas, nakatanggap siya ng tawag mula kay Miss Lee. Mabilis niyang kinuha ang kanyang notebook ng mga pagkakamali, ngunit aksidente niya itong nahulog sa harap ng isang opisyal ng gang. Bigla niyang nakita ang mga trainer na binubuhat ang walang malay na si Jiwoo. Agad niyang ibinaba ang tawag at walang tigil na sinipa ang pinto. Sa parehong sandali, nawala ng kontrol si Hiwon sa drone. Lumitaw ang lalaking may sombrero at sinira ito. Tuluyang naputol ang kanilang komunikasyon sa tatlo sa pinakaimportanteng sandali. Sa kalsada, hinaranggan ni Son Chul ang kotse. Tinukso siya ng trainer at sinabing hindi siya dapat naroon. Doon nalaman na si Son Chul ang piniling sumalo sa kasalanan ng opisyal ng gang. Nangako si Pan na kukuha siya ng pinakamahusay na abogado at sasagutin ang gamutan ng lolo ni Son Chul. Pagkatapos, ibinigay niya ang calling card ng abogado at itinapon sa basurahan ang wordbook ni Son Chul. Dahil dito, inamin ni Son Chul ang krimen ayon sa utos. Ngunit nang tanungin ng detective ang mga detalye ng pagpatay, puno ng mali ang kanyang pahayag. Nalaman ng detective na hindi siya ang totoong pumatay at pinayuhan siyang huwag basta isuko ang kanyang buhay. Sa pag-iisip niya sa kanyang lolo at sa mabait na si Gamin. Nagpasya si Son Chul na huwag nang sumunod kay Pan at huwag isuko ang kanyang buhay. Dumating ang kanyang mga kaibigan. Nagising din si Jiwoo, kinuha ang kutsilyo, at sumali sa laban. Ngunit masyadong malakas ang trainer at kahit magkakasama sila ay hindi sila nanalo. Hanggang sa biglang dumating si Gamin na may hawak na nunchucks. Pinunit ng trainer ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang mga peklat, sa kanilabanan si Gamin nang malapitan at pinabagsak siya. Tinukso niya ang lahat bilang mga natalong kalaban. Sa sumunod na sandali, tumayo si Gamin na walang sugat at tinukso ang mahina raw na lakas ng trainer. Muling naglaban ang dalawa. Ginamit ni Gamin ang ipinagbabawal na teknik na itinuro ng kanyang tiyuhin, ang ikaapat na galaw, ang malakas na suntok, at pinilipad ang kalaban. Pagkatapos, tinulungan niya si Son Chul na tumayo at inimbitahan siyang bumalik sa paaralan at mag-aral kasama nila. Nag-alinlangan si Son Chul kung kaya pa niyang maging ordinaryong estudyante. Samantala, sinubukan pa ring pulutin ng trainer ang kutsilyo, ngunit mabilis itong sinipa palayo ni Jiwoo. Sinabihan niya si Son Chul na huwag mag-isip ng sobra at mag-aral na lang. Bigla silang nakarinig ng sigawan. Dumating sina Sehyun at Hiwon, kumpleto sa gamit para tumulong. At napatawa ang lahat. Biglang naalala ni Gamin ang kanyang notebook ng mga pagkakamali. Agad siyang tumayo at hinabol ang opisyal ng gang. Sa sandaling yun, pinigilan siya ng detective dahil alam niyang ang opisyal ang totoong pumatay. Naglabas ang opisyal ng nakatagong sandata, ngunit nauna siyang mapabagsak ni Gamin. Naparusahan ang masasamang tao. Naghanda ang study group para sa midterm exam na magbabago ng kanilang buhay. Pagkatapos ng exam, masaya nilang tiningnan ang mga sagot kasama si Sehyun. Nalungkot si Gamin nang mapansing iba ang kanyang mga sagot kumpara sa kanila. Tumawag ang nanay ni Gamin, nakakalabas lang ng ospital, kay Miss Lee para tanungin kung nasaan si Gamin. Pinaalalahanan siya ni Miss Lee na huwag mag-alala at sinabing nasa labas lang si Gamin at nag-e-enjoy kasama ang mga kaibigan. Ipinaliwanag ng kanyang ina na palagi siyang nalulungkot bago lumabas ang mga grado. Hindi siya makapag-focus at minsan ay hindi niya makontrol ang kanyang lakas. Napansin ng kanyang mga kaibigan na may mali at salaitan silang kinausap. Sinabi ni Sehyun na ang tubig ay nagiging singaw lang kapag umabot ito sa tamang init, at bago yon ay parang walang nagbabago. Ganito rin daw ang pag-aaral. Kung patuloy lang ang pagsisikap ni Gamin, darating din ang araw na may malaking pagbabago. Nang marinig ito, naliwanagan si Gamin at tumigil na siya sa pagkalungkot. Biglang tumawag si De Chul at sinabing kritikal na ang kalagayan ng lolo ni Son Chul, ngunit pinipilit pa rin itong kumuha ng exam. Nagmadaling pumunta si Son Chul sa ospital ngunit hinarang siya ng mga tao ng gang. Nang makarating siya sa wakas, puno siya ng pasa at sugat. Doon niya nakita si Gamin na tinutulungan ng kanyang lolo na kumuha ng test. Ito ang matagal ng hiling ng kanyang lolo. Kalaunan, dumalo ang study group sa libing ng lolo ni Son Chul. Naalala ni Gamin ang mga salita nito.
Kailangan niyang ipakita kay Sonchul ang saya ng pag-aaral. Sinabi niya sa lolo na natagpuan na ni Sonchul ang kaligayahan sa pag-aaral. Binuksan ni Sonchul ang word book na iniwan ng kanyang lolo at nagpasalamat kay Gamin sa pagtupad sa huling hiling nito at sa pagligtas sa kanya mula sa kawalan ng pag-asa. Hindi nagtagal, lumabas ang resulta ng midterm exam. Unang pwesto si Sehyun at umangat din ang marka ng iba. Ang pinakamalaking sorpresa ay si Gamin, dahil umakyat siya mula ika-219 na pwesto hanggang ika-209 na pwesto. Dinala ni Miss Lee ang report card sa dean. Tinupad ng dean ang kanyang pangako at nagsagawa ng disciplinary meeting laban kay Pan habang siya ay naka-duty. Hinarang ni Sonchul ang kotse ni Pan at sinabihan siyang pumasok sa paaralan at maglakad ayon sa patakaran ng eskwelahan. Ayaw man niya, bumaba si Pan sa sasakyan at tumingin sa study group ng puno ng galit. Sinabihan ni Ganyap si Miss Lee na kanselahin ang meeting. Nag-aalala siya dahil mag-isa lang si Miss Lee laban sa kapangyarihan ni Pan at maaari siyang mapahamak. Doon nalaman na si Ms. Wu, na namatay 1 taon na ang nakalipas, ay ina ni Ganyap. Noon pa man ay itinulak na ni Ms. Wu ang disciplinary meeting para linisin ang paaralan mula kina Pan at ng kanyang grupo. Ngunit noong gabing yun, pinatay siya ng isang lalaking nakaitim. Pinaghinalaan ng lahat si Pan, ngunit isang backup fighter ang sumalo sa kaso para sa kanya. Natatakot si Ganyap na baka mangyari rin kay Miss Lee ang sinapit ng kanyang ina, ngunit tumanggi si Miss Lee na yumuko sa kasamaan. Kahit gaano kahirap, tutuparin niya ang hiling ni Ms. Wu. Samantala, nangako si Pan sa kanyang ama na aayusin niya ang krisis na ito tulad ng dati. Hindi nagtagal, kumalat sa internet ang isang video na inedit para suran ng study group, na pinalalabas silang sangkot sa pagnanakaw at karahasan. Dahil dito, tinawag silang rebelde ng buong paaralan. Gusto ng vice-principal na magsagawa ng disciplinary meeting upang parusahan ang study group at tanggalin si Miss Lee sa trabaho. Maliban na lang kung babawiin niya ang mga paratang laban kay Pan. Sinabi ni Miss Lee sa mga estudyante na ang kanilang kabutihan ay hindi mali at hindi niya sila sinisisi. Ngunit hanggat hindi pa lumalabas ang katotohanan, kailangan nilang huwag pansinin ang lahat ng pang-uudyok, lalo na si Gamin. Sinabi niyang siya na ang bahala sa lahat. Biglang nagkagulo sa hallway. Nagsimulang mag-away ang mga estudyante nang walang malinaw na dahilan. Nag-alok si Pan ng gantimpala. Sinabi niya na ang sinumang makapagpapataas ng ranggo sa loob ng 1 oras ay makakakuha ng 1,000,000 won. Dahil dito, pati ang dating kaibigan ni Sehyun ay inatake siya. Nalungkot at nalito si Sehyun at napaisip kung posible pa bang magbago ang paaralan. Biglang may tumawag kay Sehyun at nagmadali siyang pumunta sa construction site. Nakatanggap din si Gamin ng mensahe at tumakbo papunta sa activity room. Pagdating niya, nakita niyang winasak ni Pan at ng kanyang mga tao ang lahat. Sira ang kanilang pinaghirapan. Kinuyam ni Gamin ang kanyang mga kamao at gusto niyang lumaban, ngunit pinigilan siya ni Hiwon at sinabihan siyang magtiis muna. Samantala, nakita ni Sehyun ang kanyang ama na nakikipagtalo sa mga manggagawa. Sumisigaw ang ama niya at sinasabing hindi rebelde ang kanyang anak. Ito ang unang beses na narinig ni Sehyun na ipinagtanggol siya ng kanyang ama. Naramdaman niya ang kawalan ng lakas at pagkakasala, kaya sinabi niyang titigil na siya sa pag-aaral at magtatrabaho na lang sa construction site. Kinabukasan, kinuha rin ng mga magulang ni Hiwon ang kanilang anak at ipinagbawal siyang makipagkita sa study group. Si Lee Jun, na walang alam sa mga nangyayari, ay patuloy na nagte-text para magtanong ng balita. Sisigat na sana si Gamin nang makita niyang umalis si Sehyun sa group chat. Napansin ng ina ni Gamin na malungkot siya at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Gamin na mukhang mabubuwag na ang study group. Para aliwin siya, sinabi ng kanyang ina na pinayagan lang niya siyang magpatuloy sa paaralang yun dahil nakita niya kung gaano siya kasaya kasama ang kanyang mga kaibigan. Naalala ni Gamin ang masasayang alaala nila bilang grupo at muling nakaramdam ng lakas ng loob. Nilinis niya ang activity room at pagkatapos ay pumunta sa construction site para tulungan si Sehyun. Sinabihan siya ni Sehyun na bumalik na lang sa paaralan, ngunit sinabi ni Gamin na gusto niyang mag-college kasama siya. Naantig si Sehyun sa kanyang determinasyon. Lumuhad siya at nakiusap sa kanyang ama na hayaan siyang manatili sa paaralan.
Nangako siya na sa loob ng 3 taon ay papasok siya sa pinakamahusay na unibersidad at bibigyan ang kanyang ama ng mas magandang buhay. Nangako rin si Gamin na balang araw ay magiging pag-aari ni Sehyun ang gusali. Pagkatapos nito, pumunta sila sa bahay ni Hiwon at kinausap ang kanyang mga magulang. Ipinakita nila ang matataas na marka ni Sehyun at nagdala pa ng isang basket ng blueberries. Sumunod, nakita nila si Jiwoo sa convenience store at isinama siyang bumalik. Tuwang-tuwa si Lee Jun nang makita niyang bumalik si Sehyun sa group chat. Kinabukasan, bumalik sa paaralan ng study group para sa huling laban-laban kay Pan. Samantala, tumanggi si Miss Lee na bawiin ang mga paratang laban kay Pan at iginiit na ituloy ang disciplinary meeting. Pinayuhan siya ng detective na huwag munang pumasok sa paaralan dahil hindi nila alam kung ano ang kayang gawin ni Pan. Ngunit tumanggi si Miss Lee na umatras. Kahit isang araw bago ang meeting, buo na ang kanyang pasya. Dumating ang araw ng disciplinary meeting. Inutusan ng vice-principal si Miss Lee na pumasok sa paaralan. Nagpasya siyang sabihin kay Miss Lee ang tungkol sa mga ilegal na transaksyon sa pagitan ng gang at ng paaralan. Nakaramdam ng panganib ang detective at binalaan siya na huwag nang pumunta. Ngunit iginiit ni Miss Lee na magsilbing pain upang makakuha ng ebidensya. Nagsimula ang kanilang pag-uusap. Palihim na inilabas ni Miss Lee ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record. Lantaran na sinabi ng vice-principal na ang paaralan ay parang kaharian ni Pan, isang lugar kung saan sinasanay ang mga miyembro ng gang at nililinis ang pera. Hinangaan pa niya ang tapang ni Miss Lee. Biglang namatay ang lahat ng ilaw at mabilis na tumakas ang vice-principal. Lumabas si Miss Lee sa hallway upang tingnan ang nangyari. Ngunit napalibutan siya ni Pan at ng 3 pang kasama. Binalaan niya sila na darating na ang pulis at may lihim siyang recorder na nakalagay sa kanyang butones. Nangako ang detective na ililigtas siya kung hindi siya lalabas sa loob ng 30 minuto, ngunit sa oras na iyon ay inatake rin ang detective. Tinakat siya ni Pan at sinabing ang pagkamatay ni MS. Wu ay hindi lang tsismis. Sa sandaling yon, biglang nag-ingay ang pa-system ng paaralan. Muling nagmura si Hiwon laban sa masasamang tao. Kasabay nito, lumitaw si Jae Myung kasama ang 4 niyang kaibigan. Palihim nilang binabantayan si Miss Lee dahil nag-aalala sila sa kanyang kaligtasan matapos nilang malaman ang pakikipagkita niya sa vice-principal. Nagplano sila ng pananambang. Inutusan ni Gamin si Lee Jun na ilayo at protektahan si Miss Lee. Si Gamin ang bahala kay Pan. Sina Jiwoo at Son Chul ang humarap sa 2 pang kalaban. Si Sehyun ang inatasan na labanan ang lalaking may sombrero. Si Lee Jun naman ang humarap kay AT, isang miyembro ng gang na dati niyang kaibigan noong bata pa sila. Ngunit kalaunan ay naging tauhan ni Pan. Kailangang makatakas ni Miss Lee at maibigay ang ebidensya sa pulis. Mula una hanggang ika-4 na palapag. Bawat isa sa kanila ay nakipaglaban sa kani-kanilang kalaban. Lahat sila ay nasa alanganin sa simula. Si Jiwoo ang unang bumawi. Ngunit hindi niya matalo ang matabang kalaban. Nakipagsanib puwersa siya kay Son Chul at naging 2 laban sa 2 ang laban. Sa huli, nabaligtad nila ang sitwasyon at sila ang nanalo. Si Sehyun ay pinaputukan ng lalaking may sombrero hanggang maubusan ito ng bala. Pagkatapos noon, humarap siya upang lumaban. Natutunan niya noon ang mga basic na galaw mula sa ina ni Gamin. Una, tiniis niya ang mga suntok at hindi siya sumuko. Nang mapagod ang kalaban, inatake niya ang mahihinang bahagi nito at sa huli ay nanalo siya gamit ang isang suntok pataas. Si Lee Jun naman ay hinugot ang kutsilyo mula sa kanyang dibdib at mabilis na pinabagsak si AT. Nanalo na ang lahat, at ang natira na lang ay ang pinakamalakas, sina Pan at Gamin. Maraming beses na napabagsak si Gamin. Tinukso siya ni Pan at sinabing wala siyang mababago at hindi niya mailigtas si Miss Lee. Nang marinig ni Gamin na nasa panganib si Miss Lee, pinilit niyang tumayo. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na teknik at tuluyang tinalo si Pan. Samantala, si Miss Lee na nakatakas na ay muling naharang ng mga miyembro ng gang. Mahigpit niyang hawak ang recorder at wala siyang magawa. Bigla niyang narinig ang boses ni Hiwon. Sa likuran niya ay ang mga estudyanteng nakumbinsi niyang ipagtanggol ang kanilang guro. Muntik nang sumiklab ang isa pang laban. Kinabukasan, matagumpay na naisagawa ni Miss Lee ang disciplinary meeting. Dahil sa kanyang mga recording, napatalsik si Pan sa paaralan at inaresto rin siya dahil sa pagpatay kay MS. Wu.
Pinarusahan din ng vice-principal na kumonsinti sa kanya. Sa wakas, naayos ang lahat. Natupad ni Miss Lee ang hiling ni MS, Woo at naging isang maayos at ligtas na paaralan ang eskwelahan. Si Hyun Woo ay pinalaya ng mas maaga matapos niyang baguhin ang kanyang buhay at nakipag-ayos siya sa kanyang kapatid. Ngunit hindi pa tapos ang kwento ng study group. Papalapit na ang kanilang final exams, at may bagong hamon na naghihintay sa kanila.